Hello po. Hello po mga kababayan, mga minamahal. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay 14 ng Disyembre 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 8:09 ng gabi. Nais ko lang pong sagutin yung sagot sa akin ng isang INC, yung Iglesia ni Cristo. Para maliwanagan po tayo. Ang pangalan po niya ay ito yung kanya, no? Yung pangalan niya sa YouTube, Echo Juliet Anyebas. Echo Juliet Anyebas 6169. Yan po I suppose that Echo Juliet Anyebas, kung paghati-hatiin ko yung word na nakasulat dyan. Ngayon, ito po ang sabi niya a day ago. Nababasa nyo dyan, before you assume our motive, ponder on these verses and you will realize why INC stands on these grounds, sabi niya. Ay naiintindihan ko po at humahanga po ako sa stand ninyo. Pero kung minsan may mga ilang bagay na parang lagpas o sobra o hindi ko hinahangaan, but generally speaking ay gusto ko rin yan, yang nagkakaisa ang mga members. According to the Bible, sabi niya, ayan, nakasulat dyan, according to the Bible, God strongly dislikes divisions and consider it something to be avoided. And He desires unity among His people. Essentially, God hates division and actively seeks to bring people together in harmony. Ay totoo po yan. Ako naniniwala din po ako dyan. Wala po tayong problema dyan. Ngayon, in 1 Corinthians 14:33 says, for God is not the God of confusion but of peace. Tama po yan. And in all the churches of the saints. God is not the God of confusion but is of peace o kaayusan. Tama po yan. At wala po tayong problema dyan sa verse na yan. Lahat tayo ay sumasang-ayon dyan. God is not the God of confusion but of peace. Kaya hindi ko na i-discuss yan. Itong pangalawang verse niya, Romans 13:1 hanggang 2, let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authority that exists are appointed by God. Ayan po, ay ako, sang-ayon din ako dyan. Wala tayong pagdududa na dapat talaga mangyari yan. Pero nga, hindi nga nangyayari. At ito ay isinulat, ay si Jesus Christ po ang gumawa niyan eh. Yang obey governing authority. Kasi nga, bagamat siya ay walang kasalanan, and no deceit was found in his mouth, ay pumayag siya na ipako siya sa krus. Kasi nga, sumusunod siya sa governing authority na nung mga
panahon na yan ay Roman occupation. Sila ay under sa Roman occupation at yun nga, ipinako siya. Bagamat siya ay walang kasalanan. Bihira po ang nakakasunod dyan. Bihira po. Ang isang example po natin ngayon ay parang lang naman ay si Dilima. Yan po, pumayag siya na maibilanggo siya ng halos 7 taon. Kasi nananalig pa siya sa governing authority. O siguro kung dadagdagan ko pa, kasi kung sa governing authority ka lang mananalig ay baka magpakamatay ka na kung binilanggo ka ng walang kasalanan. Malamang kako siya ay nanalig sa Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon o kaya sa hustisya. God is a God of justice. Malamang yun ang pinanampalatayahan niya. At saka, diniscuss ko nga kanina, ay kahit na mamatay ang ganyan, kung mamatay, basta alam mo ang pinaglalamab mo na tama, may Diyos naman Yun yan. Hindi ba? May Diyos naman Pero ito, babanggitin ko lang po si Sara hindi po sumusunod dito. Si Sara Duterte. Kasi nga pinapatawag siya ng NBI 2 beses na ayaw niya. At nagsabi pa siya na bias daw ang NBI. Ay di dapat intindihin nyo yung tao na sinusuportahan nyo, hindi ba? Si Sara ang hindi sumusunod dyan. Dyan sa let every man be subject to governing authority. Hindi, pati nga sa Quadcom ini-stamp ang Quadcom At hindi, noong una ayaw niyang sumumpa, ayaw niyang ano bang tawag doon? Yung sumumpa nga, nasamantalang ang panunumpa po ay nanggaling sa Diyos. When God made a covenant with Abraham, and because there is no one higher than God, He swore by Himself, surely blessings I will bless you, and in multiplying I will multiply you. Yun po ang sinabi niya kay Abraham. Bagamat siya na ang pinakamataas, na wala ang pwedeng mamagitan sa kanila o mag-testify sa kanila o pagsunpaan pa. He swear by himself or swear to himself, surely blessing I will bless you, and in multiplying I will multiply you. Ayan po, ay bakit si Sara ayaw sumumpa? Hindi ba? Mali At yan ang sinusuportahan nyo. Pero hindi ko na ididiin dyan kasi nga ay wala sa akin yan Kung sumusumpa man siya o hindi, o sumusunod man siya sa governing authority, iyan po ay hindi natin topic ngayon. Ang topic natin ay yung nagkakaisa kayo para mag-rally para suportahan si Sara Duterte o para hindi siya ma-impeach. Yan po ang pinag-usapan natin dito. Mali ang sasabihin mo ang Romans 13. Alam nyo po, mga kababayan, ginamit po yan ni Duterte nung siya ay presidente. Romans 13, let every man be subject to governing authorities. Yan po ang ginamit niya. Ay bakit ngayon? Sige nga. Bakit ngayon? Ayaw nang gamitin ng mga vloggers. Ayaw na. Kasi noon nakaupo si Duterte at ang gusto niya, mapasunod lahat ang tao. Pero hindi mangyayari po yun. Hindi mangyayari. Kasi hindi naman absolute na tama ang presidente Kung mali, mali yan. Itong ginamit mo rin po ang Jeremiah 29 verse 7. Also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because
if it prospers, you too will. Tama naman yan. Wala tayong pag-uusapan dyan. Kung mawawasak ang bansa, kasama lahat. Kung mag-prosper ang bansa, kasama po lahat. Wala tayong problema dyan. Aywan ko kung anong ibig mo sabihin dito sa Jeremiah. Yan po ang pagkaintindi ko eh. Magsikap kayo na mag-prosper kayo. Pero nga, papaano nga mag-prosper ang isang bansa eh? Nasa Proverbs po yan, righteousness exalts a nation, or righteousness bless a nation, but sin bring condemnation to any people. Yan po ang tinatandaan ko. Ang righteousness po ang nakakapag-progreso sa isang bansa. Kung nagpa-practice ka ng righteousness o sinisikap nyo na maging righteous ang isang bansa. Ayan po eh. Yan po ang katotohanan dyan. Pero totoo yan sinasabi mo na dyan sa Jeremiah 29:7 na kung mag-prosper ang isang bansa, kasama lahat. Totoo po yan. Ngayon, ito ngayong sa na naniniwala din ako dito. Apostle Paul, who was the administrator of the church in the Gentiles region, said in 1 Corinthians chapter 1 verse 10, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and in that there be no divisions among you, but that you will be perfectly united in mind and thoughts. Ayan po. Totoo po yan. Pero kung ito na, kinupya ko yung 12 eh. Kung ituloy-tuloy mo po ang basa dyan, ang subject matter dyan ay total, gumamit ka naman kanina, ayan nga o yung gumamit ka na, hindi naman sa hindi naman sa politika yan eh. Ay sasabihin ko rin ito, itong Corinthians na ito, chapter 1 verse 10, hindi po politika o hindi po mga politiko ang pinag-usapan dito. Ang pinag-usapan dito, ayan po sa 12, what I mean is this. One of you says, I follow Paul. I follow Apollos. Another one, I follow Cephas. Still another, I follow Christ. Yan po ang pinag-usapan nila dyan. Kailangan hindi sila magkawatak-watak dahil lang sa namumuno sa kanila. Yan po ang totoong subject matter dyan. At uulitin ko kasi ginamit mo kanina ang politika eh, na hindi naman ito sa politika eh. Pero ito din, hindi rin ito sa politika eh. Hindi dinidiscuss yan kung sinong ibubuto nila, hindi. Ang dinidiscuss yan, huwag kayong masyado doon sa ako ay kay Paul, ako ay kay Apollos, ako ay kay Cephas. Peter yan, si Cephas, si Peter. Peter po yan. At saka ako ay kay Kristo. Iisa tayo, sabi niya kay Kristo. Yun po ang sinabi sa mga mananampalataya. Basahin niyo po kasi lagpasan niyo ng mga 3 verse para maintindihan niyo sino ang kinakausap, ano ang topic, at ano ang gustong ipaliwanag. Yan po. O kaya, unahin nyo dun sa una. Pero ito, ang alam ko, dun sa una, iba yun eh. Ito na, sa number 10 hanggang 13 yan eh. O. Ganyan po ang tinatalakay dyan. Patungkol po ang isyo sa simbahan. Ayan nga, sa 12. O. I follow Paul, I follow Apollos, I follow someone, I follow Cephas. Yung iba naman kanya, I follow Christ. Ay hindi, iisa tayo kay Christ. Sabi niyang ganyan. Maliwanag po yan, Ngayon ay nagbigay po ako sa inyo ng verse na sinabi ko na do not think, sabi ni si Jesus Christ po nagsabi do not think that I came to bring peace. Sabi niya,
No, sabi niya, I did not come to bring peace but division. Sabi po ni Jesus Christ. Ngayon, ako alam ko yan eh. Alam ko yan. Pero ang sinabi mo ay the context has nothing to do with ousting of a sitting president or government, ano? Totoo naman yan. Hindi topic yan dyan. Pero ang kinakausap po dito, maraming tao. Maraming tao at malamang mas marami ang unbelievers o yung mga contrary people ang tawag ko, mga contrary people na kung minsan gusto pa siyang ipapatay. Yun ang sinabi niya dyan. Do not think that I come to bring peace. No, sabi niya, I did not come to bring peace but division, sabi niya. Ay kasi nga ang topic nyo po, mga INC, ay yung mas maganda ang may unity. Opo, tama po yan. Agree ako dyan at sumasaludo po ako sa inyo dyan. At halos lahat po ng sekta, ganyan po ang ginagawa. Pero hindi po lumalagpas. Pagdating sa halimbawa sa butuhan o sino ang leader na gusto mo, may kalayaan po ang iba na pumili. Pero sa inyo, kung yan ang nilalakad nyo, okay lang po yan. Walang problema. Pero ang sinasabi ko po, mayroong talagang division. Yun po ang sinasabi ko. Kasi si Jesus Christ mismo, ang nagsalita ay, do not think that I come to bring peace. I come to bring division, sabi niya. Mother against daughter. 5 will be divided 3 against 2 or 2 against 3. Yun po ang sinabi ni Jesus Christ. Ngayon, ang ibig ko pong sabihin sa division, diyan po nag-uumpisa ang pananampalataya. Ganun po yan. Kasi makikipagdebate ka o paliliwanagan ka nung isang mananampalataya. Kaya mayroong talagang arguments o discussion o division. Yun po ang sinasabi ko dito. Yun naman kasi yung verse na kinopya mo at ayan nga yung sa 1 Corinthians, kayo lang yan. Kayo. Ay ang Pilipinas naman ay ilan ba ang percent nyo? Ay baka nasa 10% lang kayo. Ay paano yung ibang tao? Yung 90%? Ang sinasabi ko po dito, hindi pwede yan na kailangan ay walang division. May division talaga kasi dyan po nagsisimula na-born again ka o na-member ka sa isang sekta. Ngayon, papaliwanagan mo yung mga kaibigan mo. Division yan Papaliwanagan mo yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga kapatid mo. Kasi naniniwala ka dun sa faith mo Ganun po lang ang pinapanhik ko sa inyo. Talagang may division. Ngayon, maganda kung sumang-ayon sila sa iyo, maganda. Kung hindi naman, ay division talaga yan. Hindi ba? Kaya hindi nga uubra yung verse na ibinibigay nyo Hindi uubra. Kasi nga yan ay para lang sa inyo o sa mananampalataya na isang sikta. Ganun po yan. Hindi maiwasan ang argument o ang division. At saka, isa nga pala, total ay binanggit mo naman dito, this is nothing to do with the ousting of sitting government. Adi, susundan lang kita. Basahin mo ngayon dyan sa 1 Corinthians, kung may nakasulat din na ganyan, na kayo ay magkakaisa kayo patungkol sa isang politiko. Wala kang mababasa. Wala. Kaya nga, sinabi ko dun sa sagot mo kanina, o sinagutan ko kanina, kahit anong topic po pwedeng pag-usapan. Yung sagot ko dun kanina sa iyo, sinagutan ko, yung argument between the believers and unbelievers, unlimited po yan. O any topic yan, o any argument that will present.
At kasama na nga itong mga politiko na ito. Sinong gusto mo? Adi mag-argument kayo. Hindi ba? O bakit ayaw mo yan? Ay, ako, ayaw ko kay Sara. Bakit? Ay, 2.5 billion ang budget niya eh. Noong 2023 ata. Ay, kay Lini ay 750 lang. Adi ayaw ko yun yung malaki kasi nga ay puro na tayo utang eh. Inuutang na po natin yan at ang magbabayad yan ay tayo. Yung sa value added tax. Lahat po ng produkto na kinukonsumo natin dyan, sa bagay ay nasa Amerika po ako, no? Pero yung mga kamag-anak ko dyan na pinapadalhan ko ng pira, ayan, dyan, bibili sila. Adi kasama sila. Hindi ba? 2.5 billion ang budget ni Sara sa Vice Presidency ng 2023 ay samantalang si Lini o yung nadatnan niya, yung pinaghatian nila ni Lini ay nasa 733 lang thousand pesos. Hindi ba? O, sino ang gugustuhin mo? Adi yung tipid At ngayon ay lumalabas pa yung mga confidential pa niya ay kay Lini walang confidential pa. Siya na mayroong confidential pa. Tapos ngayon, hindi pa niya maipaliwanag saan niya dinala. Ayan po, kung gusto mong tanungin sa akin, bakit ayaw ko kay Sara? Ngayon, kung gusto nyo kay Sara, adi paliwanag nyo At dyan po, may division dyan. Hindi maaalis ang division. Kahit na nga, kamembro mo Kung talagang magmasinsinan kayo hindi papayag. Nababasa ko pa sa comment section yan na ako, iglesia ako, pero hindi siya makasara. Madidivide po kayo kung ipipilit nyo yan. Sa bagay, ginagawa po ng paraan yan, ginagawa ng mga ng mga ministro yan na, hindi, basta susunod lang tayo. Wala tayong ipaglalaban. Kasi nga wala silang pwedeng ipaglaban Ipaglalaban nyo ba yung maraming namatay? Ipaglalaban nyo ba yung maraming budget na gusto? Humihingi ng 2.5 billion sa isang taon, yung budget ng Office of the Vice President ay samantalang kay Lini nagkasya ang 750,000. Mag-isip kayo hindi ba? Kaya nga mayroong argument Ngayon ay pero kung ipipilit mo itong alam ko ito nang pinakahuli nyo itong 1 Corinthians chapter 10 chapter 1 verse 10. Alam ko yan ang pinakahuli kasi kabisado ko po lahat ang mga verses na ibinibigay sa inyo Kabisado ko po yan. Kaya alam ko din ang mga pangontra dyan. At yung ibinigay ko nga yung pangontra, do not think that I come to bring peace. Yun po ang pangontra ko dyan. At marami pa akong verses na pwedeng ibigay, kaya lang ay kulang na po ang oras Prove all things, hindi ba? Sinabihan tayo. Do not believe every spirit, but test the spirit. Yung espiritu po, yung word. Do not believe every word. Word are spirit Do not believe every word, but test the spirit or test the word if they are of God or if they are from God. Yan po May ganun po na nakasulat Ay bakit hindi ka makipag-argue? Hindi ba? Isa yan sa Bible verse ko. Bakit hindi ka makipag-argue? Kung nararapat na makipag-argue, sino ang gusto mo? Yung bang malakas gumastos? Na samantalang nanggagaling niyan sa utang? Inuutang na natin yan. 17 trillion na atang utang natin ngayon Nag-umpisa sa 6 trillion. Tapos, nung umalis si Duterte, naging 12 trillion ata ang utang natin. Ngayon, 16 trillion na ata o 17 trillion na Ay sinong babayad niyan? Adi yung mga tao in the form of value-added tax. Kaya ayaw ko yung ganyan kung ako ang tatanungin. Kasi kawawa po ang mga tao. Kung pagbibigyan natin ng ganyan, hindi ko nga alam ano ang reason bakit minamanok nyo si Sara Ipaliwanag nyo
Pero alam ko nang sasabi, ay hindi naman, sabi ganon. Hindi naman minamanok yan, kung hindi, sumusunod lang kami. Ayun na nga eh. Bakit hindi ipaliwanag yan? Oh, ano ang nagustuhan nyo dyan? Ako lahat po ng nakadebate ko, sinasabi ko ano ang nagustuhan ko kay Lini. O ano ang ayaw ko kay Marcos o kay Sara. Pinapaliwanag ko. Ngayon, pagtatanungin ko na sila, ano naman kako ang nagustuhan mo kay Duterte o kay Sara Duterte? Hindi nila maipaliwanag eh. Ako kako pinapaliwanag ko hanggang may oras ako. O, ngayon kako, ipaliwanag mo kako Ay sir, sabi nila, sir. Sabi nila, respeto na lang sir. Yan po ang mga sagot na nakukuha ko doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Umabot pa ako nakipagdebate sa Facebook pero iniiwasan ko. Iniiwasan ko po sa Facebook kasi nga dito sa Amerika tinitignan nila yung Facebook mo ng mga employer. Tinitignan nila yan. Ayaw nila yung naaabala ka dyan. Ayaw nila. Kaya ayaw ko na magsalita sa Facebook. Pero doon sa Philippine Daily Inquirer, ang sagot sa akin ng mga, alam ko mga issue na mga, anong tawag ba doon? Mga vlogger ba yan o ano? Sir, sabi nila, sir, respeto na lang sir. Lahat sila, ganun ang, pag wala na silang maikatuwiran, ako kako, ito ang gusto ko kay Lini, tipid. Tipid yan, kako. Pinapakita niya lahat ang gastos niya, approve ng COA. Malinis sa kuha. Yan ang gusto ko sa kanya. Ngayon, sabi mo nga sa akin, kako, ano ang gusto mo dyan kay Duterte? Hindi nila maipaliwanag. Sir, respeto na lang, sir. Respetuhin ko ang opinion mo, respetuhin mo rin ang opinion ko. Sabi niya, ay, ganun ba kako? Ay, akala ko kako, may ipapaliwanag ka. Ay, nasayang lang kako ang oras ko sa'yo. Kung respeto lang, kako, unang-una nirirespeto kita kako. Lahat ng tao nirirespeto ko. Pero kung hindi mo maipaliwanag kako, ang gusto mong mangyari, kung wala kang paliwanag kako, nawawala ang respeto ko sa'yo. Salamat kako at sinabi mo na respeto lang pala. Makikipagdebate siya, ang gusto lang niya respeto, ay tama na yan kako. Sayang lang ang oras ko dyan. Sayang lang kako, nagre-research ako, nagpapakahirap ako magsulat, nagre-research, tapos yan lang ang gusto mo, rirespetuhin ka, na wala ka naman kakong paliwanag. Ano ba kako ang nagustuhan mo kay Sara? At yan din ang tinatanong ko po sa inyo mga Iglesia ni Cristo. Ano ang katangian ni Sara na nagustuhan nyo? Iisa-isahin po natin yan. Kabisado ko po yan kasi nga may mga listahan ako niyan. Opo. Nasa isipan ko na yan noon pa kasi sinusulat ko na po yan sa dyaryo doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Huminto na lang ako kasi binubura nila. Opo. Yan po ang masasabi ko dyan. Pero ako, uulitin ko lang, gusto ko po yan na magkaisa kayo. Yan din ang ginagawa namin, nagkakaisa kami sa church namin. Pero may limit. Opo. At humahanga po ako sa inyo patungkol dyan. Hinahangaan ko yan. Kaya lang ko minsan ay nagiging sobra, nagiging kulto. Opo. Yan po ang nagsisimula ang kulto Yung nangyari kay Kibuloy. Ayan. Balita naman yan. At dyan nga po ako nagtataka Dyan po ako nagtataka Ang Iglesia ni Cristo at saka yung kulto ni Kibuloy, magkalaban yan. At ito si Duterte, yung tandang Duterte, kabig po ni Kibuloy yan. Si Duterte, kabig ni Kibuloy. Si Kibuloy din, kabig ni Duterte. Bakit nakikiisa pa kayo kay Duterte? Ano ang pinaglalaban nyo? Wala pala Kasi kabig din kayo ni Duterte Ay, kalaban nyo si Kibuloy. Kalaban nyo yan. Kasi nga ay inaangkin na lahat ni Kibuloy Halos lahat po ng simbahan ay kalaban ni Kibuloy. Alam ko yan. Pero nagtataka ako, bakit sumasanib ang iba? Pira ba yan ang dahilan? O nakakakuha kayo ng pabor? Ay aywan ko lang. Pero ako, yan ang sapantaha ko. Nakakakuha kayo ng pabor. At si Kibuloy, nakakakuha din ng pabor. At yung mga ibang simbahan na nakikita ko rin
pumapabor kay Duterte noon, na samantalang kalaban na si Kibuloy. Oh. Hindi katulad ang Roman Catholic, kalaban talaga si Kibuloy, ay nilalabanan din nila si Duterte. Ayan po ang masasabi ko sa inyo. O sige po, at hanggang dito na lang po, at kung may question po kayo, okay lang po sa akin. Okay lang po sa akin. Sagutin nyo at sasagutin ko. Katulad ng sinabi ko, marami pa akong Bible verse na kung may Bible verse silang ihahalin tulad dyan o ilalahad dyan, ay pwede kong sagutin. In the meantime, yan na lang muna. Opo, o sige po, at marami pong salamat sa inyong pakikinig, ngayon po ay 8:39 na. 8:39. At salamat po sa inyong pakikinig, Salamat po ng marami. Salamat po.